Bakit umiinit ang ulo pag malapit na ang regla ng mga babae? Ang tawag natin dyan ay PMS, Doc Lisa. Premenstrual Syndrome. Okay? Mga babae lang nagkakaroon ng PMS. Yung mga lalaki, ibang tawag dito sa atin. Anyway, focus tayo sa premenstrual syndrome ng babae. Doc Lisa? Yes, marami ng kasabihan dyan. Oh, nako, init na naman ang ulo ni nanay. Ang ingay-ingay niya kasi magre-regla. Maaring may katunayan kasi merong mga kadahilanan bakit umiinit ang ulo. Okay. Ang premenstrual syndrome, hindi naman lahat ng kababaihan na nagkakaroon nito. Pero pag nire-regla sila, ganito po yan nag-umpisa. Pag 28 days ang regla nyo, kadalasan mararamdaman to mga 1 week before or 2 weeks before. Ng regla. So, kung ibig sabihin, parating na yung regla in 1 week o baka in 10 days, doon na painit yung ulo. Ang explanation ay dahil sa pagbaba ng estrogen. Kasi yung mga babae, syempre, pagdating ng day 14, kakapal yung sa mattress kasi parang nagre-ready kung magbubuntis o hindi. Tapos kung di naman magbubuntis, biglang matatanggal at magre-regla, lalabas bilang dugo at mga tissues. So yung estrogen, pag umpisa, katatapos lang ng regla, tumataas at sa kalagitnaan, babagsak yung estrogen. Pag bumagsak yung estrogen, medyo connected sa paggawa ng serotonin, yung pampasaya ng mga babae. So pag bumaba bigla, pagpalagay natin, lampas na day 14, day 21 na, malapit na sa 28, dyan na iinit ng ulo. So pag mababa ang estrogen, mababa din yung happy hormones na serotonin. Okay, yan yung hinihinalang explanation. So, ano po sintomas ng PMS, Premenstrual Syndrome? Okay? Ito yung kadalasang sintomas. Tignan natin kung meron kayo, mag-comment kayo. So, number 1 is irritable. Okay? Irritable, ganunin mo lang. Irritable na. Anger, galit. Galit siya. Depress. Nadi-depress ka ba, Doc Lisa? Malungkot. Iyak ng iyak. Sobrang sensitive. Pag malapit na regla, konting biro mo lang, oy, tumataba ka ngayon, mukhang chubby ka ngayon. So, away na yan mamaya. Feeling nervous, ninenervyos, at parang kinakabhan ng walang kabagay-bagay pag malapit na yung regla. Alternating sadness and rage. Palit-palit. Una, galit, tapos lungkot, tapos galit, tapos lungkot. Hindi mo maintindihan, di ba? Hindi mo maintindihan. Yung PMS, ito lang yung mga sintomas na irritable, anger, depression, kakaiba yung nararamdaman pag malapit na yung regla, 1 to 2 weeks before. Pero, oras na magregla na, after day 1, day 2, gaganda na ulit yung pakiramdam. So, magiging mabait ulit at mas charming ulit. Doc Lisa. Ito si Doc Lisa, wala eh. So, kaya nga magpapasensya tayo dun sa mga babaeng maiinit ang ulo. Okay, pero sa mga lalaki, wala tayong excuse eh. Oo, constant. So, para ma-diagnose na PMS, kailangan cycle. Ibig sabihin, mainit ang ulo pag malapit yung regla. Tapos pag may regla na, lumalamig ang ulo. Pag yung kakilala nyo, buong taon mainit ang ulo, o talaga buong taon malungkot, hindi po PMS yun. Walang connection yun. Talagang mainit ang ulo niya. Talagang masungit siya, di ba? Walang connection, wag natin sisihin to. So, dapat cycle. Ito, Doc Lisa, magandang pag-aaral. Merong tinatawag po na severe PMS. Yung sobrang lala na premenstrual syndrome, kakaiba to. Ang tawag dito, nakikita to, Doc Lisa, sa 5% ng kababaihan. So, sa 20 na kababaihan na nanonood sa atin, isa sa inyo, posible magkaroon nito. In 5% of people, severe o malalang PMS. Ang tawag dito ay PMDD. Ulitin ko, PMDD, Premenstrual Dysphoric Disorder. PMDD. Delikado tong PMDD, deadly to. Ito yung PMDD na pumapatay ng tao. Premenstrual Dysphoric Disorder. Ano naman ito? Ito yung sobrang grabe ang sintomas.
na kailangan ng gamutan. So, para ma-diagnose, kailangan meron kayong 5 sa 12 sintomas. So, magbibigay ako ng 12 symptoms dito. Bilangin nyo, kung makakalima kayo dito, posible meron kayong PMDD. Ito yung malalang PMS or premenstrual dysphoric disorder na ayon to, Doc Lisa, sa American Psychiatric Association. Kasama to sa classification ng mental disorder. So, parang depressed to. Yung mga tao nagkaka-PMDD, Doc Lisa, minsan may history na sila ng depression. Sabihin, na-depressed na dati. Nagkasakit na dati. Oo. Or yung postpartum depression, nabuntis, nung nanganak sila, dun sila na-depress eh. Minsan nangyayari yan eh, pag panganak, nadidepress yung nanay. So, pag meron kayo ganitong history, mas mataas ang risk for PMDD. O, banggitin na natin ha, sa 12, ilan tayo meron. Number 1, 5 out of 12 kailangan. Number 1 is sobrang lungkot at sobrang depressed na minsan parang suicidal. Oh, ito 'yon, so malalim na sintomas. So, sobrang lungkot, sobrang depressed na minsan suicidal. 'Yon, 1 point 'yon. Pangalawa, talagang matagal na irritable at galit at sinisigawan yung mga mahal sa buhay. Alayin natin, kahit anak mo, sisigawan mo na pag malapit na yung regla, 'yon. So, yun. Sobrang galit. Pati kapamilya mo, asawa mo, talagang sisigawan mo na. Yun kasi yung lagi mong nakikita at kausap. Okay. Number 3, feeling of tension and anxiety. Parang nervous ka talaga. Balisa ka talaga. Number 4 symptom, panic attack. Yung panic attack, talagang nanginginig na, umuupo na lang sa tabi, hindi na makagalaw. Yun, panic attack. Nervyos. Number 5, mood swings. Yung mood, paiba-iba talaga. Minsan tatawa, minsan magagalit, minsan gusto ka, minsan ayaw ka. Hindi mo alam kung ano nangyayari. Mood swings yon. Number 6, umiiyak na talaga. Kita nyo, may luha na talaga siya. Ito, pag malapit na ang regla, ganun ang requirement. Pag malapit na ang regla, ito nararamdaman. Number 7, wala nang gana sa buhay. Wala nang gana sa trabaho, sa maglinis, sa mag-ayos, wala na siyang paki sa Number 8, hindi na makaisip, hindi na makafocus. Hirap na mag-isip, magdesisyon. Number 8 'yon. Number 9, feeling out of control or overwhelmed. Parang nawawala siya sa sarili niya. Parang wala na siyang control. Parang ano ba 'to, mababaliw na ba ako? Parang gano'n. Number 9 'yan. Number 10, fatigue. Pati katawan niya, pagod na siya. Pagod siya. Number 11, low energy. Walang lakas magtrabaho. And number 12, kain ng kain. Food cravings, binge eating, kain ng kain. So, ito po yung 12 symptoms ng PMDD. Ito yung malalang klase ng PMS. In 5% of people, premenstrual dysphoric disorder. Comment po kayo kung ilan dito ang meron kayo. Kasi ang delikado lang naman itong severe PMS eh. Okay, isi-shortcut ko na, itong severe PMS ng PMDD, kailangan po magpakonsulta sa psychiatrist at malamang kailangan uminom ng gamot. Ito, kailangan nila konting gamot na pantulong na may antidepressant eh. Yun ang proven eh. So, may gamutan po dyan. May gamutan dyan. Kasi mababa na talaga yung serotonin nila, nagkukulang yung chemical sa utak. Eh, may history kasi ng depression eh. Pero sa ordinaryong PMS, pwede rin naman sa mild, moderate, or severe PMS, meron tayong mga home remedies na pwede natin gawin. Diba, Doc Lisa? Para malampasan. Unang-una, pwede mag-exercise. Diba? Malaking tulong ang exercise para tumaas yung endorphins natin, mababawasan yung PMS, gaganda rin yung energy. Pangalawa, pagkakain, konti-konti lang. Small, frequent feedings. Huwag masyadong magpapabusog. Kasi pag busog, Doc Lisa, yung blood sugar mag-up and may down. May swing din. Oo, kaya ayaw mo masyadong umakyat yung blood sugar mo, bababa, di ba, babagsak, masu-sugar high ka. Kaya wag din masyado sa pagpagkain din, ingat din sa alak. Okay? Alak kasi depressant yung alak eh. Nakakalungkot yung alak. Alak is a depressant. Kala nyo lang pampasaya pero hindi kita mo, madidepress yung mga alcoholic. Sa kape, iwas din kasi nagugulo yung mood mo eh.
matatamis, katulad na sinabi ko, kung sobrang tamis ang kinakain, nag-up and down yung blood sugar. Kaya yung mood mo lalong magloloko. Yung mga tsitsirya, maalat, matatamis, syempre maganda iwasan din. Ito po ang magandang supplement or gamutan ayon sa pag-aaral. Okay? Ayon sa pag-aaral, alam niyo naman, balance tayo. Wala tayong na-endorse dito. Talagang scientific study ito eh. Ayon sa isang 2009 double-blind clinical trial na nakita nila sa PMS na re-report to, parang nakakatulong daw yung calcium supplement. Okay? Kahit anong calcium, kahit anong brand, calcium supplement, ang binigay nila doon sa pag-aaral ng mga college women, 2009, 1,000 milligrams of calcium. So, isang tableta twice a day. 500 milligrams calcium twice a day. Pero may nabasa din ako na 1,200 milligrams. Pero sa mga Pilipino, total, hindi naman ganun tayo kalaki, kataba. Pwede na yung 1,000 milligrams. Tapos, bukod sa calcium... sa pagkain, pwede din. Yes. Oo, ang mayaman sa calcium, yung mga tulya, tunsoy, salinyasi, dilis, alamang, gatas. Gatas. Oo, yung mga ice cream, keso. Pag hindi kayo pwede sa gatas, tulad ko, pwedeng mga nuts, mani, di ba? Yes. Alam ko sa mani o yung mga soy milk or almond milk. Soya, munggo, Soya, pwede berdeng gulay. So, kailangan mataas sa calcium, maganda rin sa buto, pangontra din sa PMS. Ayon din sa ibang mga experts, may tulong din yung mataas sa magnesium tsaka sa vitamin E para naman sa sintomas din ng PMS. Di ba, minsan sumasakit ang puson, di ba? Alam ko, pag malapit ng regla, Doc Lisa, ano ba yung mga symptoms? Masakit din ng sa breast? Sa diba? breast, oo. So, magnesium, ito yung mga dairy products, katulad nga nung gatas, ice cream, keso, tapos yung mga mustasa, mayaman yan sa magnesium. Yung root crops, yung ating mga kamote, kamoteng kahoy, mayaman din yan sa magnesium. Tsaka vitamin E, may tulong din daw yung vitamin E. So, pero ang pinaka-proven yung calcium supplements para sa premenstrual syndrome. Yung magnesium vitamin E, pwede nyo kunin sa kung may tableta, kasama sa multivitamin, or pwede naman sa pagkain na lang. So ito, exercise, konti lang kain, gawing healthy yung pagkain, at stress management. Kung kaya nyo mag-relax talaga sa kwarto, kung iba nag-yoga, nagme-meditate, deep breathing, minsan yung mga grupo, nag-uusap-usap, may tulong dito. So, stress and anger management. Yes, at sapat na tulog at sapat na pahinga. Tingin ko malaking part din sa PMS ng babae yung asawa, yung partner, yung lalaki, di ba? Sila naman ang nagtitiis dito. Pag may, tsaka huwag na rin gagalitin si Mrs., di ba? Huwag na lang bigyan ng time na panggalit, Doc Lisa. Ito si Doc Lisa, wala siyang PMS eh. Ano yan eh? Ano siya? Monthly yan, yearly. So, pag buong taon ganun yung ugali, ganun na yung ugali niya. Ha? Huwag niyo sisihin tong estrogen. Sabi ko, lagi kayo sinisigawan kahit anong araw. May regla, walang regla, sinisigawan ka, iba na yun. Di ba? Away na usapan dyan. Yun. So, kailangan natin ipa-consult din sa mga psychiatrists. Pero, syempre, kung mabigat yung trabaho niya, marami siyang problema, maraming iniintindi, maaaring dumagdag pa yon sa cause ng kanyang PMS. Tama. Tapos, pag masakit naman ang puson, di ba iba nagkakaroon ng masakit ng puson pag may regla, pwede rin yung mga exercise na sinasabi, pwede rin yung hot water bag. Maliligo din ng maligamgam na tubig. Shower. Warm shower, may tulong yun. Buhos ng maligamgam. Yes, may tulong din yun kung masakit ang puson, masakit ang katawan, at yung mga sintomas ng PMS na iiwasan natin. So, comment lang po kayo kung meron kayong ganitong problema. Sundin lang yung mga home remedies natin, at kung malala nga, tulad na sinabi ko, kung talagang malapit na pumatay sa mister o gano'n na ang sintomas, papacheck na tayo kung sobra-sobra na yung sintomas kasi marami nagkakaroon nito. Okay, final words, Doc Lisa? Yes, so sa ating mga kababaihan, meron naman tayong magagawa sa init ng ulo. So, wag din masyadong ibaling sa iba at humanap tayo ng mga paraan para mabawasan yung mga gawain at problema para hindi makadagdag
dun sa ating init ng ulo. Yes, may nagtatanong, Doc Lisa. Si Doc Lisa daw hindi umiinit ang ulo. Anong- Actually, maraming nakaka-relate sa topic natin ngayon. Okay. God bless po. Thank you po. Paki-share para makatulong sa ating mga kababaihan. Kasi mahirap din yung pinagdaraanan nila every month. God bless po.